year 2024 nung nagpasya ulit ako na mag-abroad. Ito yung unang alis ko, although nag-abroad na din ako. Ito yung unang alis ko na sobrang bigat nung pa ako na ihakbang nung nasa airport ako. Dahil nung time na to ay meron akong iiwanan na sarili ko ng pamilya. Meron akong 2 years old na lalaki na sobrang habol sa akin. Kaya medyo nahirapan ako. 4 kami na ni-refer ng kanya-kanyang kakilala dito. So, nandito ako ngayon sa Quebec, Canada. Nagtatrabaho bilang isang electromechanic. 2 kami noon na electromechanic, isang heavy equipment at saka isa sa warehouse. Ni-refer lang kami, ni-refer ako ng kapatid ko. Yung kasabay ko, ini-refer siya ng kumpare niya bilang isang heavy equipment mechanic. 4 kami lahat, pinaghiwalay kami ng agency. 2 kaming nauna, dumating kami dito July. Yung kasunod naming 2, dumating sila ng August. Isang buwan lang yung naging pagitan. Dumaan ako sa First Dynamic. First Dynamic ang naging agency namin sa Pilipinas. Tapos yung 2, pagkakaalam ko is dumaan sila sa Oman PIL. So ayan, sinundo kami sa airport at ang nagustuhan ko talaga, mababait yung tao dito. At hindi talaga mawawala yung ganitong eksena pag nasa airport na. Kaya sobrang hirap kasi ito yung unang alis ko talaga na meron akong iiwanan na napaka-sweet na anak at na sobrang habol na habol sa akin. 2 years old pa lang siya noon. At naka-move on din naman agad siya. Kagandahan talaga ngayon, meron na tayong video call kaya hindi tayo halos maho-homesick. Saka marami din naman mga Pinoy dito ako nakasama. Kaya talagang hindi rin naman maho-homesick. Ilang beses na rin akong ni-request ng kapatid ko. Nung una, iniline up ako sa welding. Pero ngayon, iniline up ako sa electromechanic at yun, napaswerte, napatapat. Hinire nila tayo. At dito sa trabaho ko, nagwe-welding pa rin ako dahil yan ang utos ng aming bisor. So, kailangan natin sundin. Pero mostly, ang ginagawa ko, nagre-repair kami ng mga grinder, ng mga tools na galing sa site. Kahit water dispenser or aircon yan, once nasira, dumadaan sa amin yan. Basta galing sa site. At yun din naman talaga yung aking hilig, yung magkutingting. Kaya nung during interview, maganda rin yung naisagot ko noon. Tapos yun na nga, related pa rin kasi meron akong background na electrical mula sa TESDA. Kahit hindi ko siya nahanapan ng experience sa Pinas. Tapos talagang medyo maganda dito. Talagang maraming Pinoy. Dumadami na rin yung Pinoy dito. Sa mababait naman talaga. Mababait yung tao. Mahirap nga lang talaga dito sa Quebec is foreign siyang salita. Pero bilingual naman sila. Nagsasalita din sila ng English. Naitatawid din naman namin yung trabaho ng talagang English lang ang gamit. Pero pinag-aaral kami ng aming company. After work, meron kaming 3 hours na klase. So, hindi na ako pumapasok ngayon dahil tinanggal ako kasi nakatatlong absent ako. At hindi ito mawawala yung ganito. Kasi 5 days kaming may trabaho tapos 2 days, ginagawa namin sa 2 days, nagpi-fishing kami. Pag summer, talagang nilulubos-lubos na namin yan. Kasi ang haba ng winter dito. Pag pag winter season na dito, talagang bahay. Nakakatamad lumabas, talagang bahay ka lang. Kaya pag summer, nilulubos-lubos namin, nagpi-fishing talaga kami. Kesa mag-stay ka talaga dyan sa kwarto mo, mag-fishing na. Ano pa rin yan, makakatipid at pang-ulam pa rin. So, hindi ko rin naman plano na magtagal dito kasi nga meron akong naiwan na negosyo na isinara ko nung bago ako umalis sa Pinas. Siguro tatapusin ko rin lang muna yung kontrata ko at uuwi ako sa atin sa Pinas para i-resume yung aking negosyo. Kasi yun talaga yung bumuhay sa akin sa loob ng 5 taon.